Resource Center sa Cebu. So dalawang hubs namin yung tumutulong to provide assistance, augmentation dito sa Region 5. Malaki rin yung Region 6, around 69,954. Then nag-augment, take note, nag-augment din tayo sa BARM because of the effects of easterlies sa area naman ng Mindanao. Next slide please. Okay, pwede tayo bumalik sa previous slide. Ito yung kagandahan ng strategy ng DSWD of the prepositioning of food boxes. Na hindi tayo nahirapan immediately within 24 hours of a disaster event ay nakapag-provide na tayo ng kailangan na mga pagkain ng ating mga affected families or individuals. Next slide please. Okay, now let me focus dito sa data natin on the 6.9 earthquake incident. So nabilang na natin na more than 70 plus na yung deaths na na-register. So as of 6 a.m. this morning, next slide please, we have already recorded 53 total affected barangays, and affected families is nasa 47,000 na. Northern Cebu, Bugo, San Remigio, Medellin, areas ng mga LGUs natin with a total affected person of 170,000 na. And still ongoing yung ating assessment dito sa situation natin as the effect of the 6.9 earthquake sa Cebu. And next slide please. Malaki yung number of affected families outside the evacuation centers. So we have a total of 4,000 because nung tuloy-tuloy pa ngayon yung ating mga aftershocks. So families still out sa labas ng kanilang mga bahay, and as of now we are sending 100 family tents to support yung ating mga families, and also shelter grade tarpaulins sa mga damage na mga bubong, etc. para sa ating mga affected families. So 20,000 total persons outside evacuation centers. Ibig sabihin, nasa kanilang mga relatives sila na matuluyan para lang for their own safety na rin. And next slide please. Ito na po yung ating response. We have a total of 6,800 family food boxes released and 2,000 ready-to-eat foods released na sa area. Nung nag-strike yung earthquake nung gabi, at the break of doon, nandun na yung na-transport na natin yung ating mga ready-to-eat food. And kasama yung ating Philippine Coast Guard, because we don't know yet kung passable yung road from Cebu City going to Bugo as the area of concern. So ang ginawa ng DSWD in partnership with the Philippine Coast Guard ay nag-load kami doon sa Cebu sa ship ng ating Coast Guard at dinala yung goods ng ready-to-eat natin papunta ng Bugo area. So ladies and gentlemen, we have deployed all the arsenal of the DSWD for this 6.9 earthquake. Nandun na yung ating, based on the needs sa area, nandun ang ating mobile command center because nawala ng internet, nawala ng electricity. So we support yung connectivity at the same time yung reporting from the ground to our DRCC or Disaster Response Command Center. Nandun na rin yung aming trucks, water trucks with filtration machines to ensure that there will be available water because affected din yung mga water system because of the earthquake. And nandun na rin yung aming water filtration kits, nandun yung food packs namin, nandun yung ready-to-eat food. So meaning that test talaga yung capacity ng DSWD, and we have deployed what's in our arsenal to ensure that ma-mitigate. At the same time, we are responding to the needs sa area. So mobile kitchen, na-deploy na rin natin. Kanina umaga nag-prepare na sila ng hot meals sa Cebu Provincial Hospital. That is correct. So that is very important, no? Na hindi pa may challenge pa sa pagluluto. Secondly, ang market hindi pa available yung mga ibang products. At the same time, para ma-normalize muna and yung community kitchen sa mga evacuation centers natin. So nandun yung mobile kitchen,
mobile command center, we have deployed our ready-to-eat food and our family food boxes. So lahat ng nasa armory natin nandun na ngayon sa area. Plus yung tent yata, magpapadala tayo. Yeah, as we speak, nagpapadala na tayo ng tents because yun yung pinaka-need ngayon sa mga tao na sa labas ng kanilang bahay na hindi pa stable yung mga structures. So, family tents and also the shelter-grade tarpaulins natin. So, on the way na rin yan to support the response operation. Next slide, please. So, just to assure the public, at the same time na nandito yung government ninyo, and for the entire Cebu province, we have a total of 422,000 food boxes available. Bakit mataas? Because nandun yung ating Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Doon tayo nagpo-produce. If you note na dito sa Luzon, we have the Luzon Disaster Resource Center sa Pasay. Meron tayong isa doon sa Visayas, sa Cebu. So we have a total of 22,027. Ito naman yung mga non-food items natin. Shelter, hygiene kits, clothing, family kits, kitchen kits na ready natin i-deploy kung may need yung ating mga affected families. Next slide, please. Anyway, ito naman general available resources ng DSWD from the central office as well as yung ating cost na nasa ating capacity ngayon sa ating mga hubs at sa finance natin to ensure na we can respond not only dito sa combined effects ng mga weather disturbances, at the same time dito sa earthquake, and preparing na rin tayo sa padating na bagyo, si Paulo. And take note, meron pang 6 to 8 na darating. So, ang preparedness nandun pa rin sa DSWD. Para suking-suki tayo ng mga bagyo tsaka Yeah. Next slide, please. Yeah. Total standby fund is 198 million and total number of family food boxes available nationwide. We still have 2.3 million boxes na naka-preposition sa different regional offices natin. And of course, sa ating mga hubs, sa ating mga last mile na mga warehouses in coordination or in partnership with our local government units. ito yung directive ni Secretary Rex na dapat ang ano natin ba yung 3 million. Yun yung Yes. ano natin objective palagi. Ang target natin ngayon is around 3.8 million boxes. So, tumaas siya. But of course, we are responding right now. We have already released around 300,000 or 400,000 sa current mga disturbances natin. So, kailangan lang natin i-replenish kaagad at to ensure na ready tayo for any disaster event. Sa LBRC natin, nagpatuloy na po ulit silang mag-pack dahil dumating na po yung mga raw mats natin. Tama Yes. po ba? Yeah. Actually, ang ating capacity nag-increase na rin. Dati we're only producing 10,000 food boxes a day. But because of our newly acquired na mga mechanized production system, we can now produce 25,000 a day. So kung dalawang hubs yan, that would be around 40 to 50,000 a day. LBRC at VDRC. Yeah. So, tig 25 a day? Kinakaya namin 80 to 25. 18 to 25,000 per day. Yes, next slide, please. Yeah, just to show you kung saan yung mga food boxes natin, including our non-food items, just to show the readiness and the preparedness of the DSWD for any disaster situation. Next slide, please. Yeah, next slide. Okay, this is my last slide. So thank you very much. Magandang umaga. Thank you, Asek. Bigay na natin sa mga Yes po. media. Okay. Sa ating mga kaibigan po sa media, please use your mic and stay tuned sa ating part. Then ilimit muna yung questions sa dalawa para mapagbigyan ng opportunity ng ibang reporters. Huwag niyo Oo. monopolize yung mic, hindi naman tubig karaoke. Sige po, si Two Sir Vic. questions muna. Si Sir Vic po muna. Okay. So, Asek Leo, sir, you made mention na yung full force, yung arsenal ng DSWD ngayon sa Cebu earthquake.
And then, paparating si Paulo. So, baka naman, hindi kaya maapektuhan din ang response natin doon sa mga probinsya na dadaanan ng Paulo kung nakakonsentrate tayo sa Cebu. Sir, yung ating namang preposition, hindi lang food boxes, but sa mga field offices natin, meron naman silang mobile kitchen. So, ibig sabihin, 17 regions natin may mobile kitchens na rin. 17 regions natin, meron din mga yung command centers. So, ibig sabihin, nakadeployed yun. And what is important is, pag sinabi natin full arsenal, meaning lahat ng need ng area ay natutugunan natin: tubig, pagkain, ready-to-eat food, at saka yung mga non-food items. So meaning lahat yon ay pwede nating dalhin at yung pagtugon ng pangailangan ng this disaster situation, yung 6.9 na earthquake. Sige, Noel. Well, Sir, at alam ko kahapon nagbigay na ng cash assistance para doon sa burial. Aside doon, meron pa po bang another cash assistance doon sa hindi nawalan doon sa mga pamilya na wala namang namatay? Meron po bang ganun? The department is also, aside from yung immediate response, yung food na kailangan at iba pang mga, the department is also preparing for the emergency cash transfer. The ACT, ito naman yung ating programa for the early recovery. Pag cash kasi medyo flexible siya eh. Pwede mong bumili ng pangbubong mo, pwede mong bili ng pagkain. So depende ito sa need ng But in this case, determine pa natin yung number of affected families and determining yung emergency cash transfer. So this will follow after the immediate need after the response ng food at iba pang pangailangan nila. Follow up lang po. Sasapat po ba ang budget ng DSWD para dito? Kasi parang sunod-sunod po yung calamities na dumating sa atin. Thank you. We operate under the Quick Response Fund ng the DSWD, and this is pwede i-replenish to pag nag-drop na siya o nag-decrease na siya ng 50%. So requesting this fund from the Department of Budget and Management. Ano po kaya yun, sir? The initial na fund ng DSWD from the beginning is 1.2 billion. So pag nag-drop ito ng 50%, then we replenish around 600 million to ensure that magkaroon tayo ng fund to produce yung food natin, the same time, welfare goods at the same time yung ating emergency cash transfer. next question. Si Pia. Follow up lang po sa tinanong ni Kuya Noel. Possible po ba na bumaba tayo for 50% dahil po sa nangyayaring sunod-sunod na sama ng panahon? Nakailang replenishment na po yung DSWD to ensure na may enough tayong fund para sa ating mga disaster response at the same time sa emergency cash transfer. So far, nabibigay naman ng ating Department of Budget and Management. Regarding po dun sa ipapadalang mga tents sa Cebu po, on the way pa lang po ba yun? Gano'n po karami yung ipapadala para po sa pamilyang mga kailangan? Yung ating mga materials, yung ating mga supplies, manggagaling na sa Region 7 hubs natin. So again, the beauty of prepositioning. So hindi na yan manggagaling dito sa central office. So right now on the way na. Initially, FO7 requested 100 family tents. Yung isang tent na yan is good for 7. And at the same time, we are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Ito naman yung pwede natin gawing initial na kung nasira yung bubong, nasira yung bahay, just to put a cover over the heads of our affected families. Charmaine po from Abante. May commitment po yung DSWD na sagutin po yung burial and yung pagpapagamot po ng mga affected po sa Cebu. Ano pong gagawin ng mga tao po doon para po ma-avail po yan? Yung ating mga, ito ay under sa ating programa na Aid to Individual in Crisis Situation because we give the burial assistance. So this will be assessed by our social workers
to ensure na tama ang appropriate assessment, at the same time ang appropriate na amount para sa ating mga affected families. And DSWD, hindi lang tayo nagpo-provide ng financial assistance. What is important also is we provide yung psychological first aid, support services sa mga affected families. And what is the beauty also of the DSWD, hindi lang nagre-respond yung field office 7 namin, because nearby or neighboring na mga field offices nag-create ng mga teams na ready to deploy kung kailangan natin to support yung psychosocial support services natin. Ito yung ASEC, Leo, no? Yung from womb to tomb. Ito yung services na nabibigay ng DSWD. From A to Z, mauubos yung alphabet, pero yung salvation ng DSWD hindi. Sir Raymond, I think si Ardo Sheila, being a social worker, explain further yung naging role ng psychosocial support services. Part of the role of the department as a lead classer in internally displaced person and protection. So ito po yung binibigay natin na services sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po yung kanilang mga mental health at nagkakaroon po ng depression during times of ganito po mga calamity. Kung kaya po nandyan po ang ating mga social workers to support them para naman po may mga nakakausap sila, nasasabi sa kanila. Iba po kasi talaga kapag po na meron pong nakakausap at meron pong kasama na palagi doon sa loob po na evacuation center o kung saan po na nakaset up po ang ating mga displaced person. Tama yan, Ardo. Di ba yung sa Cebu, si Tatay Lito? Si Tatay dito po, Katarman. dito Katarman, nakitira po siya sa SM Cares Village po. Nawalan po siya ng anak. Tapos yung asawa ng anak niya ay buntis, nawala din. Tapos yung dalawang Dalawang niyang apo. apo, wala. Survivor po sila ng Yolanda. Nakaligtas sila noong 2013 sa Yolanda, 12 years after. Sa Lindol. pala. Saka sir, importante din kahapon pinag-uusapan natin, may 19 na students. Ilang students? 50 sa Pasig City, Iloilo. Oo. Yung tatay. nag-pass out silang 50 kasi masyadong apprehensive na baka yung Lindol tumama. Mga Nasaan anxiety yan, po, na- psychological. So ito po yung isa sa support po na binibigay po natin. Katuwang naman po natin dito ang Philippine Red Cross. Nagbibigay din po sila ng psychosocial support services or psychosocial first aid. Si Ardo Sheila po ay isang registered social worker. Dito na po ata ako pinanganak sa DSWD. Pagka-graduate ko po, nandito na ako. Sige, Noel. Noel na naman. Follow up, Noel. wala pa nagre-raise na hand. Sa, alam ko malaki yung obvious talaga ng mga affected sa Bugo. Pero may tinitingnan po ba kayo ng mga ibang area like Leyte at Biliran? Kasi parang naabot din po sila ng Lindol. Yes, we extend not only sa Bugo but sa neighboring na mga LGUs or even sa provinces na naapektuhan na mayroong na nagkaroon ng epekto yung ating 6.9 earthquake. Yan, na nagre-respond din tayo sa mga needs ng mga LGUs na ito, municipalities. Ma'am Sheila, sabi mo kanina, wala nang nakatira sa mga Sa evacuation centers. Pero doon sa presentation mo, mayroong 3,000 ba yun na nawalan ng totally damage yung bahay nila. So saan po sila nakatira ngayon? So ngayon po ay sila po ay tinatayo na po nila unti-unti yung kanila pong mga bahay. At meron naman pong iba ay kinupkup na lang po muna ng kanilang mga kamag-anak. So nandun po sila sa kanilang mga relatives. Yung pong ating mga walang po ng bahay. Alam niyo naman po ang mga kababayan natin sa probinsya, napaka-resilient po ng ating mga kababayan at yung pong mga available po na pwede pa po nilang magamit. Actually, yung mga nasira naman, kinumpuni-kumpuni lang din po nila. Pero bilang, sabi nga po ni Ate Cleo kanina, yung pong emergency cash transfer po natin, ito po ay plano din po natin ibigay sa ating pong mga nasiraan po ng mga
bahay sa probinsya ng Oriental Mindoro and Romblon. So hopefully this coming second week of October, the proposal already submitted to Central Office for funding. Ito po yung pwedeng makatulong po pa na mapadagdag pa po ng pambili. Pwede po kasi ito pambili ng kanilang mga materyales para mas maging matibay-tibay pa, no, papunta sa kanilang recovery and rehab. Ito po yung early recovery, yung emergency cash transfer. Ito yung nag-bridge from response to early to recovery. So ito po yung pwede po tayo magbigay ng additional financial support. For partially damaged, we'll be providing around 5,000 pesos and then 10,000 pesos for the totally damaged houses. Clarification lang. So, hindi pa nabibigyan sila ng Emergency cash emergency transfer. cash, hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa po. Kakasubmit lang po ng number of, actually yung reported number of damaged houses ay as of the latest po yung kinuha namin para po mas mabigyan po lahat ng mga naapektuhan po talaga. So we submitted the proposal last Tuesday midnight habang nasa budget hearing, and then hopefully this coming second week of October po makapag-provide na po tayo. But then again, sabi nga po natin kanina, hindi lang naman po si DSWD ang tumutulong po dito sa ating mga kababayan na siraan ng kanilang mga bahay, kundi ang local government po ay meron po din silang binibigay po na ayuda o assistance sa ating pong mga naapektuhang mga pamilya. Si Sir Vic. Dagdag po yung sa atin. Vic, Dagdag po. Vic, Clarification lang, Asek Leo. Kasi batay sa pronouncement ng PBOX, tatagal pa ng more than a week yung mga aftershocks at hindi pa ina-advise na bumalik yung mga residente in Cebu or particularly in Bogo area. So, ilang araw bang itinatagal ng isang family food packs na ikukonsume ng isang pamilya at gaano kadalas silang bibigyan ng family food packs? Sige. First, tama, we should follow the science on this, just to ensure ng safety ng mga ating mga affected families. The FFP or one box, family food box ng DSWD is good for a family of 5. That would be 3 to 4 days. Kung tatagal yung ating operation, magkakaroon tayo ng series or waves of releases to ensure na yung ating masustain natin yung mga needs ng ating yung affected na mga families natin. Just like yung kanlaon natin, hanggang ngayon, every 15 days nagre-release pa rin kami. For in this case, kung tatagal yung na hindi pa sinabi ng film na safe na umuwi sa kanilang mga tahanan, then we'll continue and sustain the operation. Sir Raymond, kahapon po, di ba, pumunta si Pangulong Marcos Jr. sa Masbate, kasama po si Secretary Rex Gatchalian. Tapos, after noon, pumunta si Secretary Rex sa Bogo, same day, kahapon din po, para po matignan po yung area, ma-assess. from Masbate to Cebu yun. Masbate to Cebu. Tapos, kasama din po niya doon, pumunta din po yung ibang cabinet secretaries, sina DOH secretary at saka DOT. Alam po Si natin, Sec Vince, Sec Vince nag-inspect ng mga buildings, mga buildings. infrastructure. since, ayun po, speaking of the infrastructure, tourism din yun, sir. Secretary Frasco naman nandun din. Oo, Kasi nga kaya, maraming na disenfranchised na tourism workers. oo, so yung may augmentation din po, Yes. or may intervention din po na maibibigay ang DSWD sa kanila, which are the family food packs din po. Pero sa Cebu, nakita mo doon yung yung LGU talaga yung first responder. Nakita ko sa Facebook, Andun agad sila. yung loose packs nila ng mga food, Relief, pinadala agad. opo. Yung mobile clinic pala, sir, naka-deploy din sa Bicol. Ay, sa Masbate. May mobile clinic na rin ba tayo? Meron po tayo. I-check natin. I think yung nakadeploy kasama sa ating MCC, yung ating mobile command center, nandun na rin yung ating water truck. I-check natin. I think nakadeploy na rin yung mobile clinic. Alam ko po, bago pa makarating yung Pangulo po doon, na-deploy na po natin para po naka-ready na nga po sa mga nangangailangan. Correct. Bernadette Reyes, GMA 7.
Morning po. Morning. Apo. Director Leo, bukod po din sa ASEC Leo, sorry, apologies. ASEC, bukod doon sa ano ngayon, sa mga naganapan dito, meron pong bagyo, itong Paulo. Ayan po ba, paano po natin matututukan yan given na ang dami natin ibang concerns? Yes, actually, we're continually we monitor our stockpile, especially sa truck ni nadadaanan ni Paolo ngayon. Ang analysis namin, after ng response na to, immediately nakapag-restock na kami doon, especially in northern Luzon. Ang challenge, of course, natin is always the Batanes group of island because transportation. So we closely coordinating with the Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and Philippine Air Force. Every time na mayroong chance na may mga trips doon, ay nagpapadala tayo ng food boxes and other needs. So we're confident that naka-restock na tayo doon and we're ready to respond kung magkaroon man ng mga magkaroon ng impact yung padating si Typhoon Paolo. May figures na rin po kaya doon, sir, kung ilang mga naka-preposition and areas. Thank you po. Yes, quick numbers lang. For Region 1, we have a total of 52,000 food boxes. Region 2, we still have 139,000 food boxes. Region 3, 250,000, 533 boxes. Ito po yung tinitingnan natin, including the Cordillera Administrative Region, we still have 65,481 na naka-preposition ito sa mga different provinces, including Abra, Apayao, Kalinga. Dahil po yan sa mga sunod-sunod na yan, nakaka-keep up pa po ba itong mga hubs natin pagdating po sa repacking? Here, I want to salute the Angels and Red Vest. More than a month na nawala kaming Sundays. So lahat po ay nagre-repack. Sometimes extended hours kami up to 8 to 10 o'clock in the evening. Siguro, kung nakabisita kayo sa ating disaster response resource centers, makita natin na and I want to highlight also the support of our volunteers. Ang volunteers natin and the partnership namin with Dolly Tupad. Dito natin nakita yung Dolly Tupad, 100 every day, 100 na Dolly Tupad ay nadideploy sa aming mga disaster resource center para tumulong sa pagre-repack. Although mechanized tayo, but may mga manual pa rin mga operations or activity. So ito po nagsustain sa atin to produce 18 to 25,000 food boxes a day na masustain natin yung pag-restock or stockpiling natin, prepositioning sa different regional offices ng DSWD. Well, So, na-observe ko lang kasi parang bumaba lalo. I understand sinabi mo, nagpatuloy yung production. Bumaba lalo yung yung stockpile from 2.5 ngayon nasa 2.3 na lang. So paano po ba yun? Kasi ang target natin 3.8 pa yung sabi. So paano yun? Paano po ma-explain natin yun? Kasi pababa ng pababa. Despite na sinasabi po na parati naman, nag-overtime, nag-i-exceed naman. So paano, ano explanation po din? Thank you. Primarily the impact. The releases natin tumataas din because of the series of incidents. But tuloy-tuloy pa rin yung pag-produce natin to ensure na ma-replenish natin kagad. Ito naman yung ensure natin na mag-request tayo ng quick response fund at maka-call off tayo sa ating mga suppliers and of course maka-produce tayo ng target natin to 18 to 25,000 a day. So ang ano lang is what is important, naka-prepo tayo. And after the disaster situation, the response mode ay maka-replenish tayo kaagad. So right now, naka-start ulit tayo ng production because dumating na yung ating mga raw materials. So na-target natin ngayon, that would be around 70 to 80,000 yung ating ma-box in the next 4 to 5 days. Na ready na rin to deploy kung may kailangan ang mga regions based on the releases. Natasha. Sige po. Any more questions po?
Wala na. Okay. Final words, Ardo, Sheila. Ang gusto ko pong sabihin muna ay para po sa aming mga affected families sa rehiyon po ng Mimaropa. Sa ating pong mga apektadong pamilya, bagamat meron po tayong mga nararanasang hindi magaganda ngayong mga nagdaang araw dulot ng mga bagyo sa ating mga probinsya, sa ating rehiyon, asahan po ninyo na ang gobyerno po ay inyong mararamdaman sa pamamagitan po ng departamento po ng DSWD. Ito, ang DSWD po talaga ang ahensya na maaari pong makatulong sa ating pong mga local government units at sa ating pong mga pamayanan na mas mangangailangan pa po ng tulong po sa oras ng kanilang pangangailangan. Sabi nga niya, from letter A to Z. At sa ating pong mga kapatid sa social media, marami pong salamat. Dahil po sa inyo na ipaparating po natin ang ating pong adhikain sa departamento at para po mas maabot pa ng ating pong mga mamamayan na kung meron po silang pangailangan, kung minsan po talaga napopost agad sa social media na nakakarating po kaagad sa ating department. So napakalaking tulong po ng inyo pong presensya sa gobyerno. At sa ating pong mga local government units, kino-comment ko po kayo sa rehiyon ng Mimaropa sa inyo pong maagap na pagtugon po sa ating pong mga kababayan. At kami po sa DSWD, kung ano pan po ang inyo pang tulong na kailangan po ninyo sa amin ay sama-sama po natin itong pagtutulungan para po mas maibalik po natin sa normal ang pamumuhay po ng ating mga pamilyang nasalanta po ng mga bagyo at sakuna. Salamat po. Thank you, Ardo. Thank you, Ardo. Asek Leo. Yes, ang DSWD as the head sa cluster ng camp coordination ng camp management, the same time the management of internally displaced people, IDPs natin, and of course the food and non-food items. This to assure the public that the DSWD is ready to respond to any disaster situation. Thank you. Maraming salamat po, Asek Leo, Ardo, Sheila. So, thank you sa mga umattend ngayon na kasama natin sa media. So, see you again next week. Maraming Thank you, salamat po sa muli sa ating mga kasama sa DSWD, mga kaibigan po natin sa media, Sir Raymond, Asek Leo, Ardo, Sheila, maraming salamat po. Magkita-kita po muli tayo next week, Thursday. Okay, thank you. Salamat po.